We're actually coming and approaching, sabi ng iba, the most depressing month of the year. Pero sa ating mga anak ng Diyos ay hindi naman siguro. May tensyon, meron sigurong tinatawag na sabihin natin medyo nag-aalala, pero ganun pa man ay sa awa at biyaya ng Panginoon ay hindi tayo dapat magpadala. Naalala ko na sa mga panahon ng ating mga pag-aaral, dumarating sa point na ang sabi nga natin ay paano mo maintindihan ang isang kwento sa Biblia? Paano mo maintindihan ang isang turo sa Biblia? Gusto mo siyang maintindihan, hindi ba? Gusto nating malaman ang ating pinag-aaralan ngayon ay kwento. Pero mas maintindihan daw natin ang husto at mas magiging malalim ang ating pananaw kung ito ay ating nai-apply sa ating mga buhay. So, ibig sabihin, yung pag-a-apply, sa pamuhay, okay, ng mga bagay na ito na ating pong inaaral, nakakadagdag daw ito ng kaalaman at ng lalim. Dumarating tayo sa point na sa buhay na ito ay merong tinatawag na controlling factor sa ating mga buhay. May mga nagkukontrol. Ang sabi nga lahat ng mga bagay sa buhay natin ay parang nagiging nagiging normative. Pero ang sabi po natin, yes, everything can be normative in this life, but not everything is equal in its normativity. Medyo mabigat. Ang ibig lang sabihin ganito, sinusunod natin yon, may authority yon, sinabi ni Papa, sinabi ni Mama, sinabi ng teacher, mga estudyante, sinabi ng boss, sinabi ng ganito, sinabi ng leaders, ng church leaders, and so on. Lahat ng yan, dumarating sa ating kaisipan, but then at the end of the day, we take the scriptures as our norming norm. We take the scriptures as our foundation sa ating mga buhay. Kasi nga, ginagamit ng Diyos lahat ng mga authorities sa buhay na ito, at ang lahat ng authorities dito sa mundong ito ay kung tawagin natin ay derivative. Ibig sabihin, lahat ay nagmumula sa ating Diyos, sa ating Panginoon. Kaya sa umagang ito, tingnan natin itong yugto. Tingnan natin muli itong tagpo na ito na matatagpuan. Ito po ang ating lesson. This is actually our third sign. Ito po ay pangatlo na. Kung maalala po natin, okay? Kung maalala po natin yung mga signs na nauna, I'm sure, marami po siguro ang nakaalala, ang unang sign ay ang tinatawag na the changing of water into wine. Naalala natin yon? Naalala natin yon? Parang ibang klase, no? Ang konteksto ay kasalan, ang konteksto ay wedding doon sa Cana, doon sa Galilee. Noong nagkaroon ng kasalan, syempre iba ang kasalan lalo sa konteksto yan. Sabi nga natin, ayon sa kostumbre ng mga Hudyo, umaabot minsan ng isang linggo ang tinatawag na festivity. Kapag may kasalan, kapag merong tinatawag na celebration, no? And of course, nung time na yon ay very dominant, very special kapag meron tinatawag na serving of wine. Ang sabi nga ng ating elder ay, ang wine nung panahong yon ay hindi katulad ng wine natin ngayon. Wine noon ay talagang normal. Normal na lang nilang inumin at lalong-lalo na siguro sa konteksto kapag merong tinatawag na celebration. Wine, very important, no? So, nakita natin, not only that, kundi nakita natin, ang tinatawag na pangalawa, alala niyo yun, yung, what was the second one? Alala ba natin? Okay. The healing from a distance. Ibig sabihin, bakit ginagawa ng Diyos ang mga pangyayaring ito? You know why? Gustong gawin ng Diyos through His Son sa kanyang, sa pamamagitan ng kanyang anak, sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak, upang ipakita that Jesus is actually what? The one who was sent.
Kaya pag sinabing the one who sent, ipinadala, ibig sabihin, may, parang yung salita, no? Sinugo ng Diyos. Okay, yung salitang sinugo can be sometimes loaded with our own context sapagkat tayo po ay nasa Pilipinas, no? Pag sinabing sugo, kasi parang may sugo na iba, kultik, no? Pag sinabing pasugo, pag sinabing sugo, but actually the word sugo is actually sent. The one who is sent by the Father, the one who is sent by God, and that was the Lord Jesus Christ, to authenticate, para i-authenticate, para mapatunayan na yan mismo ay tinatawag na totoo at genuine at tunay. Ayan. So nais ko pong buksan natin ang ating mga Biblia. Tingnan po natin sa John 5. Kanina, binasa from the King James Version. Kanina ibinasa from the King James. Gusto ko itong basahin, okay? I want us all to consider this. Follow me in your hearing. Okay? Concentrate tayo, mga kapatid. As I read, tingnan niyo po, babasahin ko sa Tagalog. Ang sabi po dito ay, pagkatapos ng second sign, no? Pagkatapos, pumunta si Jesus sa Jerusalem para umattend sa isa pang piyesta ng mga Hudyo. Now, hindi mismo sinabi kung anong piyesta ito, kung anong feast. Pero ang sabi ng mga Bible scholars, pwede daw na ito ay tinatawag na Passover o sa Hebrew sound ay Pesach. Pag sinabing Pesach, yan ay tinatawag na Passover. Remember, hindi ba ang context from the book of Exodus, ito yung tinatawag na pangsampo na kapag walang dugo sa tinatawag na sa door ay the Lord will pass over. The Lord lalaktawan kapag meron tinatawag na blood. And so, possible, I think I would suggest na pwedeng yan ay Passover o kaya tinatawag na Pentecost. Kasi maraming kapistahan ng mga Hudyo at noong mga time na ito ay talaga namang maraming tao. Pero tingnan nyo, look at your Bible. Look at your text. Ang sabi dyan, may isang pool sa Jerusalem na tinatawag na Bethsaida or Bethesda. Malapit yon sa Sheep Gate. Now, tatandaan natin, in our mind, marami pong mga gates sa tinatawag na Jerusalem. I think there are at least 7 gates. Okay? So kung ang ilan ay nakapunta na ng Israel, hindi ba't may mga gates doon? Ate Lily, right? Oo. Tinora, kung pupunta kayo, may gate at yun ang kagandahan, no? Kaya may mga konteksto, iba't ibang gate papunta sa loob ng walled city of Jerusalem. So ayan, so malapit sa Sheep Gate. Maaring itong Sheep Gate na ito ay isang lugar na kung saan ay dinadala ang mga sheep para sa tinatawag na offering sapagkat yon ay malapit din sa tinatawag na tinatawag na temple. The second temple. Ang sabi doon, verse 3, nakahiga, tingnan nyo sinong nandun? Sino mga nandun? Ang sabi dyan, nakahiga sa mga entrance ang maraming may sakit, mga bulag, mga pilay, at mga paralyzed. So ibig sabihin, yung lugar ay talaga namang, I tell you, itong lugar na ito ay kilala. Kapag ang hinihingi at hinihintay ay tinatawag na healing, dito mo makita sa tinatawag na Pool of Bethesda. Dito mo sila makita. Naghihintay silang gumalaw ang tubig. In English, the stirring of water. Ang ibig sabihin nito ay, meron silang tradisyon na itong Pool of Bethesda, puntahan talaga ito ng mga may sakit na kapag gumalaw ang tubig, at minsan sa paggalaw ay merong pagbula. Sino man ang makaka-avail? Now listen, sino man ang makaka-avail? Gagaling! Sino man ang makaka-avail? Agad-agad pupunta doon, gagaling. Imagine niyo, sino ba naman sa atin na hindi mag-iisip ng ganon? Minsan lang gumalaw ang water. Kapag gumalaw yun, the stirring of water, minsan lang gumalaw, naku, gagaling ka. Pero tingnan niyo ang sabi dito. Naghihintay silang gumalaw ang tubig kasi may time na may bumababang anghel ayon sa tradition ng Panginoon at pinapagalaw ang tubig.
Yan. Gumagaling ang may sakit na maunang makapunta sa tubig kahit ano pa ang sakit niya. Unahan. Siguro ito ay unahan na makarating. Hindi first come, first serve. Unahan. Syempre, imagine niyo noong time na yun. Parang siguro ganun din, no? Di ba may mga pinupuntahan tayong lugar? Di ba dito sa ating country? Di ba kapag hindi makaanak, saan pupunta? Saan? Oo, sa Ubando. Di ba? Punta doon. Bakit? Kasi nga ang paniniwala ay, pag pumunta doon, okay, ay manganganak. Naalala ko, meron akong dating isang diakono sa Agape Bridgers Church, no? Sa Agape Fundamental Baptist Church. Meron akong kasama doon, Abner Tubalies, no? Taga Meralco. For 11 years, hindi magkaanak. Pero ito Christian, couple. Alam niyo, ilang beses na sinasabi, pumunta kayo, sumayaw kayo sa Ubando. Okay? Sumayaw kayo doon. Ang daming mga nagsasabi, punta kayo doon. Pag sumayaw mga anak, mabubuntis. Pero alam niyo, sabi nila, well, kung ito man ay kalooban ng Diyos, kung ito man ay iluloob ng Diyos, so be it. Pero kung hindi niya kalooban, okay lang. Alam niyo, magugulat ka. Nagulat ako sapagkat after 11 years, nagkaroon ng 4 na anak. 4 na anak. At yung unang anak, sabi ng gano'n, Pastor, ito, nanganak na. Ang sabi, Pastor, kapapanganak lang ng wife ko, punta ka dito, Pastor. Pumunta ako ng Angono, at nung time na yon, dumating ang isa sa mga lecturers sa CBS, si Dr. Carl Martin. Sabi ko, Pastor Carl, punta tayo doon. Kasi meron tayong ipagpipray, kasi kapapanganak, sa loob, sa tagal ng 11 years, ngayon lang, ito, may baby na sila. Sabi niya, sige, punta kami doon. Oh, that was such a wonderful time. So mga kapatid, imagine niyo, may sakit ka, tapos kapag pumunta ka doon, pag gumalaw ang tubig, okay, pag gumalaw ang tubig, pag yan ay bumula, unahan. Pero tingnan niyo, sinasabi ng story, napakaganda. Gumagaling ang may sakit na maunang makapunta sa tubig, kahit ano pa man ang karamdaman niya. May isang lalaki. May isang lalaki doon na 38 years nang may sakit. Ang sabi ng iba ay invalid o yung tinatawag na maaring siya ay paralyzed, maaring siya ay merong palsy. Sabi ng iba, maaring may gout, okay? Matinding gout at maaring may arthritis, no? Sige, hindi siya makatayo eh. Siguro baka, syempre pag sinabing invalid, no? Hindi naman talaga sinasabi ng text, pero ang sabi ng mga scholars ay, pupwedeng palsy, pupwedeng siya ay paralyzed. So in other words, 38 years na siyang may sakit. Nakita ni Jesus ang lalaki at alam niyang matagal na itong may sakit. Tinanong ni Jesus ang lalaki, gusto mo bang gumaling? Mga kapatid, yun lamang ang tanong. Siguro napagmasdan ni Jesus Christ. Napagmasdan ni Jesus Christ na yung tao. Kilala ni Christ, no? Alam niya ang tao, kilala niya kung sino. Pwede niya isa-isahin ang bawat may sakit doon eh. At pwede siyang magkaroon ng diagnosis and prognosis. Alam niya siguro ang lahat ng mga nakahiga doon, pero nakita niya yung taong yun, yung lalaking yun sa loob ng 38 taon. Siguro time na siguro para yung taong yun ay kanyang malapitan. May isang lalaki, ang sabi ni Jesus, gusto mo bang gumaling? Kung si Jesus yun at tatanungin tayo, ano sasabihin natin? Ano sasabihin mo? Ano sasabihin natin? Lord, by all means, ngayon din. Pero tingnan niyo, sabi po dyan, sumagot ang may sakit, Sir, wala akong kasama, walang magdadala sa akin sa tubig. Pag gumalaw na to, walang aakay sa akin, walang tutulong sa atin. Papunta doon sa akin, papunta doon. Papunta pa lang ako, may nauuna na sa akin. Imagine niyo, nakapanlulo mo yung sitwasyon. Syempre kung ikaw lang nandun, tapos hindi ka makatayo, di ba, isipin mo, sino kayang pwede? Lahat ng kasama mo doon may mga sakit.
Hindi naman po pwede, wala naman. Pwede bang, di ba, tulungan mo ako? Pero mga kapatid, yun po ang eksena. Sinabi ni Jesus. Tingnan niyo po sinabi ni Jesus, tumayo ka. Tumayo ka. Kunin mo ang higaan mo at lumakad ka. Ang command ni Jesus ay, tayo. So imagine niyo mga kapatid, sa lahat ng sasabihin ni Jesus Christ, tayo pa. Hindi nga makatayo. Hindi nga siya makalakad. Mga kapatid, here is actually the point where Jesus Christ is reaching out to the very core of this person. At dito sinasabi niya, tumayo ka, iligpit mo ang iyong higaan at lumakad ka. Gumaling agad ang lalaki. Immediately, gumaling agad ang lalaki, kinuha ang higaan, at siya'y naglakad na parang walang nangyari. Na parang ang 38 taon na nagdaan ay parang biglang nawala, parang isang bula, nawala. Araw yon ang Sabbath ayon sa text. Well, for the Jewish people, kapag Sabbath, kapag araw ng Sabbath, rest, ibig sabihin, alam niyo, ultimo magpatay ng ilaw sa switch. Di ba? Papatay mong ilaw, pagdating ng Sabbath, may mga Jewish people ayaw gawin. Kaya yung iba, na hindi Hudyo, sabi nila, pakipatay mo naman yung aking garahe. Kita nyo, minsan, no? Well, because ito po ang kanilang ceremonial and civil laws, ito po ang bumabalot sa kaisipan ng mga Jewish people. Kaya pagdating ng Sabbath, wala talagang work whatsoever. Imagine niyo, araw yon ng Sabbath. Verse 10. Kaya nag-react ang mga leaders. Leaders here basically ay mga religious leaders. Leaders here actually ay mga leaders na maalam sa law, maalam sa tinatawag na Torah, maalam sa 5 aklat ni Moses, Bereshit, Genesis, Shemot, Exodus, Leviticus, Vayikra, Deuteronomy, Devarim, Numbers, Bamidbar. So itong 5 books of Moses na kung saan ay nag-govern sa isang Jewish person ayon sa law. Ayan. Alam nila kung anong ibig sabihin, kung ano ang sinasabi. Kaya nag-react ang mga leaders, mga Jews, at sinabi sa lalaking pinagaling, araw ng Sabato Sabbath day ngayon Bawal sa law natin yan. Bawal sa law natin na bitbitin mo yung higaan mo. Ba't mo binitbit? Sabbath ngayon. Siguro kung yung lalaki, ano ka ba? Pinagaling nga ako di ba? Sabihin, pinagaling nga ako Tinanong siya ng mga Jewish leaders, sinong nagsabi sa'yo na gawin mo yan? Sino nagsabi na bitbitin mo yung dala mo, yung higaan mo? Tinanong siya, pero hindi kilala ng lalaki kung sino si Jesus. Napakaraming tao nung time na yon at nakaalis na si Jesus. Sobrang dami. May feast, may piyesta. Ang bilis ng pangyayari. And then, sabi ng verse 14, maya-maya, nakita ni Jesus ang lalaki sa templo at sinabi niya, nakita silang ulit, magaling na siya. Magaling ka na, tigilan mo na ang paggawa ng kasalanan. Parang sinasabi niya, go and sin no more. At baka mas malala pa ang mangyari sa iyo. Now, ito po ay isang paalaala na binago na ng Panginoon ang kanyang buhay sa pamamagitan ng tinatawag na pagpapagaling. Now, don't get me wrong, huwag tayo mag-conclude agad, sapagkat nung time na yon, mga kapatid, nung time na yon, ginamit ng Diyos ang healing pagkatapos ng physical healing nawi sa tinatawag na spiritual restoration. Huwag natin i-equate na kumbaga a-attend ako ng miracle crusade, a-attend ako ng healing crusade, at kapag ikaw ay umattend ng healing crusade, automatic na ikaw ay ligtas. No. During the time of the Lord Jesus Christ, ang miracle, ang healing ay merong tinatawag na intended purpose. And that is for that person to know na walang ibang authority kundi ang Panginoong Jesus. At yan ay nakapagpapabigay, nakapagdadala, na-realize niya,
Alam niyo ba na hindi po nung time na ito, kilala rin kung sino si Jesus, kaya lang maaring may mga hindi pa nakita sa Kanya, pumutok ang balita na merong Jesus na sinasabi na siya'y nagpapagaling. Maraming may gustong pumunta, maraming gustong siya'y lapitan para humingi ng tulong, but this one is a unique situation. So ang sabi dyan, magaling ka na, tigilan mo ng paggawa ng kasalanan, at baka mas malala pa ang mangyari sa ibig sabihin, huwag ka nang bumalik sa dati mong buhay. Mga kapatid, tingnan nyo minsan kapag tayo po ay nakilala na sa Diyos, okay na tayo, nakilala na natin siya, tapos bumalik ka pa. Bumalik ka pa sa dati mong buhay, bumalik ka pa sa buhay na kung saan wala kang kinikilalang Diyos. Mga kapatid, mabigat yun. Hindi dito nagbabanta ang Panginoon na parang siya ay sumisingil, siya ay naniningil ng isang pagkakautang at sinasabi, sige, pagka hindi, babalik, pagka ikaw hindi, may mangyayari. So, hindi siya nagbabanta, kundi ito po ang normal na response ng mga taong yun na kapag sila ay pinagaling, dinadala sila ng Diyos sa isang katotohanan na makilala nila ang Diyos bilang kanilang Panginoon. At nung time na ito, nangyari ito sa taong ito. Umalis ang lalaki, ang sabi ng verse 15, at sinabi sa mga Jewish leaders na si Jesus ang nagpagaling sa kanya. Alam na mga leaders, imagine niyo, minamanmanan nila si Jesucristo, sinusubaybayan nila, alam nila na si Jesus dahil dito. Ang sabi ng verse 16, pinersecute ng mga leader si Jesus kasi ang krimen, ang ginawa ni Jesus ay siya'y nagpagaling ng araw ng Sabat. Sinabi ni Jesus sa kanila, tingnan niyo po ang text. I'm reading from the Pinoy version. Hindi tumitigil sa pagtatrabaho ang tatay ko, kaya dapat magtrabaho din ako. Ang ibig sabihin ay, the Father is working out His purposes right now. Hindi siya huminto at ako rin dapat ay magpatuloy sapagkat I am the one sent by my Father. Ako ang sinugo ng aking... Tingnan niyo ho, napakaganda ng tagpong ito. And then verse 18, dahil sa sinabing ito ni Jesus, lalo pa siyang gustong patayin ng mga Jewish leaders. Hindi lang niya nilabag, ang sabi nila, yung mga pantas, yung mga matatalino, yung mga doctors of the law nung panahong yon. Hindi lang niya nilabag ang batas tungkol sa Sabbath. Ito pa mas matindi. And that's why blasphemy. Two things. Gumawa sa Sabbath si Kristo, pangalawa, blasphemy. Kundi sinabi pa niyang tatay niya ang Jesus, tatay niya ang Diyos. Parang sinabi na rin niya, nakapantay niya ang Diyos. Mga kapatid, for the Jewish people, there is only one belief, and that was monotheism. There is only one Shema. Pag sinabing Shema, hear, O Israel, our Lord, our God is one. Shema, Israel. Alam niyo ba, yung nangyaring gera ngayon sa Lebanon, yung mga namamatay ng mga Hudyo, bago yun ilibing, bago sila bigyan ng proper burial, inaawit nila yung Shema, inaawit nila yung text from Hebrews, from the book of Deuteronomy chapter 6 verse 4, at sinasabi ng Shema Israel, our Lord, our God is one Lord. Yan ang kanilang fabric, yan ang fabric ng kanilang buhay, monotheism. Wala nang iba. Against the backdrop of polytheism nung Mediterranean world na sobrang dami ng mga Diyos-Diyosan. Kanina, alam nyo, nag-pray kami. Kapag ito marating yung mga men na maaga, nandun kami sa table malapit sa coffee, nagpipray kami, praying for the service, pinagpipray ang bawat may bahagi, pinagpipray kung sino yung speaker. So sabi ko kanina, pag-pray nyo ako sapagkat this is very deep. Alam nyo ba? Nung time na ito, usong-uso ang Pool of Bethesda sapagkat pag sinabing magic and healing and so on, napakarami mga Diyos-Diyosan nagkalat.
Kaya alam na yung pool of Bethesda na yun ay pinupuntahan talaga kasi may mangyayari sa iyo kapag gumalaw ang tubig. Kaya lang, yun lang, mauna ka. Kaya lang talagang dapat nandun ka, bantayan mo. Kaya lang, syempre itong taong to, nandun siya, wala naman siyang kasamang umalalay para siya'y samahan doon. Mga kapatid, let me go then to my first point. The context of the miracle in verses 1 to 5. Tingnan po natin yung context, no? Maganda kasi nabasa natin yung text. Ngayon, titingnan, ano yung context? Ang tanong dyan ay, ano ba yung setting? Importante parati kung ano ba yung senaryo? Ano ba yung setting? Ano ba yung konteksto? Ayan. So nakita natin, daming tao, may piyesta, may feast, pwedeng Passover o kaya Pentecost. At itong pool of Bethesda na ito, nakita natin sa ating nabasa, ito ay nasa corner, okay? Nasa northwest corner ng Jerusalem, malapit sa Sheep Gate. So ibig sabihin, talagang dinadagsa ang tao dito, no? Ayan, notable people at the pool, maraming mga tao na nandun, babalikan natin, okay? Ibig sabihin, next one, makita natin doon, Northwest Jerusalem. So doon napakarami mga tao, no? Notable. Next one. The pool of Bethesda is a specific location na banggit natin na talagang crucial, pinupuntahan talaga. Okay? Next. Notable people at that point, multitude and variety of sick people. And then, tatandaan natin ang context. The last is a man singled out by Jesus. Now, gusto kong bigyan ng emphasis doon. A man singled out. So imagine niyo, siguro kung sa dami lang na may sakit, baka halos marami pa siguro ito eh. Nakatambay na doon, yung iba nakahiga, yung iba naghihintay. Kasi gagalaw ang tubig eh. Darating, bababa ang anghel, gagalaw ang tubig. So lahat nakaabang. Alam niyo ba? This man, walang pangalan, ang sabi lang ay invalid man, na single out ni Jesus Christ. Imagine niyo mga kapatid ang pangyayari. Parang ganito, no? Sa sobrang dami natin, biglang tinawag ko, Joe, gusto bang gumaling? Ang dami naman. Ang dami mga nasa harap. Here's the point, mga kapatid. We need to take note. Tingnan niyo po, mga kapatid, note. It is a striking scene with all of these disabled people laying about, hoping not only for a stirring of the water, but that they might get to the water before the others. Imagine niyo po ang sitwasyon, ang konteksto na ito. Imagine niyo yung bang pag gumalaw, dapat mauna ka. Paano ka mauna? Hindi ka nga makatayo at makalakad, paano na lang? Mga kapatid, this is such a hopeless condition. Para bang ipinapakita sa ating lahat na ito pong sitwasyon na ito ay talaga namang napakahirap maghintay ka na gumalaw at bumula. Steering in English can be, the bubbling up o kaya ang paggalaw ng tubig. So imagine niyo, ini-imagine ko yung sitwasyon talaga namang ito siguro yung kalalagayan na napakahirap, mga kapatid. Kaya ba nating i-relate ang ating mga buhay sa sitwasyon na ito? Naghihintay tayo, Lord. I keep on believing. I keep on trusting in you sapagkat alam ko na kapag gumalaw yun, kaya lang paano ka makakapunta nga? Paano ka nga pupunta doon? Sobrang dami at hindi mo pa kaya. Mga kapatid, that is the very point here.
Jesus Christ is showing Himself to be the only powerful God-man. Sinugo ng Diyos upang Siya ang ating maging lahat-lahat sa buhay. So, tatanda natin, the first thing, the setting, the context. Let's go to number 2. Madali na lang kasi nabasa natin. The account of the miracle in verses 6 to 9. Ayan. So the account, yung una dyan ay question asked by Jesus. Ang tanong dito ay, okay, tingnan nyo ang sabi ng text ay, kilala niya, He knew. Nakita nyo ba yon? Nakita nyo ba yung, ang sabi dyan, when Jesus saw him there, okay, that he had been in condition, kilala niya itong taong to. Okay? The text, when Jesus saw him lying there and learned that he had been in this condition for a long time, he asked him, here is the reality, by God's favor and by God's grace, kilala tayo ng ating Panginoon. Mga kapatid, ano man ang ating nararanasan sa buhay? Imagine niyo, sabi nga, di ba? Ang buhay daw ng isang tao, kapag pinag-uusapan natin ang puso, okay? Kapag minsan tayo, di ba? We try to work on our health, ganito, ganyan. Ang sakit daw sa puso, okay, kapag may problema, minsan, you do not know what happens. Parang daw bomb yan, parang isang bomb na kapag kaya na yung matake, we do not know. And it happened. Alam niyo ba, kung inyong maalala, meron tayong pinuntahan, nag-mission trip tayo. Naalala ko rin, Ate Lily, Ate Nora, pumunta tayo ng Ilocos. Pumunta tayo kay Pastor Jovi Enriquez. Mga kapatid, kinuha na siya ng Panginoon. From there, pumunta tayo kay Pastor Romy Valdez. Mga kapatid, kinuha na rin siya ng Panginoon. Pastor Romy Valdez, inatake. Tama ba? Romy Valdez, naglalakad daw, biglang bumagsak pa si Romy Valdez. Nagulat ang lahat. Ano nangyari? Inatake. What I'm saying here at this point is, God knows what's happening in your body chemistry. Alam ng Diyos kung anong nangyayari sa ating buong pagkatao. Alam ng Diyos ang ating mga health issues and everything. And so, itong taong to, kilala siya ng Panginoong Jesus. Ang tanong ay, sa loob ng 38 taon. Now, just imagine, ito pong time na ito, in chronological understanding, ito po ay pwede nangyari from AD 30 to 33. AD 30, 31, 32, 33. Yun yung ministry ni Jesus. So possible na itong taong to siguro 38 years na siyang may karamdaman. 38 years na siyang nagsastruggle. Palagay ko, baka nga hindi pa sinilang ang Panginoong Jesus. May sakit na itong taong to. 38 years. But Jesus took the initiative. Gusto mo bang gumaling? Ang tanong ay nagpapaabot sa atin ng isang katotohanan na wala tayong ibang nais sa buhay kundi tayo ay maging maayos at magaling, gumaling sa harap ng Diyos. See? Now, sunod. Tingnan niyo po yung answer given by the sick. Ang sagot, makikita natin sa verse 7, answer given by the sick, hindi nga ako makalakad, di ba? Naghihintay lamang ako na gumalaw ang tubig. Kaya lang, maraming mauna sigurado dahil wala akong kakayanan again. Yun lang ang sinabi niya. Parang ganito, imposible. Gusto bang gumaling? Yes. Ang sagot niya, tingnan niyo, ang sagot niya ay nasa tradisyon, ang sagot niya ay ayon sa tradisyon ng panahon na mahirapan ako makarating eh.
Yun lang ang iniisip niyang pagaling, ang makarating doon sa paggalaw ng tubig. Yun lang ang kanyang inaasahan at wala nang iba. Yun lang ang kababalaghan na yun. Mga kapatid, tingnan nyo. Kapag kababalaghan ang pinag-uusapan, naku, attentive na attentive tayo. Siguro kung ang preaching lang every Sunday may kasamang magic. Ako, palagay ko lahat tayo, no, lalaki ng ating mga mata. Palagay ko lahat tayo, gising na gising. Kasi mga magic Gusto natin ng church, gusto natin ng kababalagan Pero nung time na ito, yun lang ang inaasahan ng tao. Pero alam niyo ba ang sagot ni Jesus, ang kanyang command in verse 8? The next is command issued by Jesus. Ang sabi niya, kung ano ang mahirap, yun ang sinabi. Tumayo ka, iligpit mo ang iyong higaan at ikaw ay lumakad. Mga kapatid, that was such a powerful thing. And then, of course, we know, sunod, obedience of the healed man, siya ay sumunod. Ang pagaling ng taong to ay immediately and spontaneously. Ano ang nangyayaring healing crusade ngayon sa mga Pentecostal and charismatic and health and wealth prosperity kind of setting? Ang daming nagka-come forward at sinasabi ng leader, o lahat ng mga gumaling, please come forward na ipakita na kayo ay gumaling na. Hindi alam ng mga nag-come forward na yung mga karamihan sa kanila ay nakasuot ng salamin, hindi nila naalala na ang pagsasalamin pala ay isa ding malady. Hindi talaga wholly and immediately. Na-realize na, teka, gumaling ba tayo? Gumaling nga tayo. Bakit nakasuot pa tayo ng salamin? Bakit pa tayo nakasuot ng ating mga, imagine nyo, ngayon, all kinds of things, and in the name of supernatural religion, in the name of health and wealth, prosperity gospel, mga kapatid, marami po ang but this one, he was healed simultaneously and immediately. Nang sinabi ni Jesus, tumayo ka, iligpit mo ang iyong higaan at ikaw ay lumakad. Note, we need to remember there is a note here. There is absolutely nothing too hard for God to do. And no one thing is any harder than any other. In other words, ang point na ito, walang imposible sa Panginoon. Kung sa taong yon ang maglakad nga, ang pumunta nga doon sa Pool of Bethesda, kapag gumalaw na ang tubig, ang maglakad nga, ang pumunta doon ay talaga namang hirap. Wala talagang kakayanan. Pero mga kapatid, para sa Diyos, walang imposible sa Panginoon. Alam niyo ba, ito magpapasko, ang isa sa mga pangalan na sinabi sa Isaiah, and His name shall be called what? Ano yung una? And His name shall be called Wonderful. The very idea of wonderful, it's actually a play on word, nang ibig sabihin ay, ang sabi ng angel kay Sarah, nung siya ay magdadalang tao, you will bear a son. Anong sinabi ni Sarah? Tumawa si Sarah. What? 90 plus years old na siya, tapos mga anak pa siya. Alam niyo, ang sabi ng Panginoon in this language, parang ganito, is there anything too wonderful for me? Rough equivalent ay, is there anything too hard for the Lord? Mga kapatid, the very name of God and Jesus is wonderful. Wonderful Counselor. Actually, magkasama yan. Wonderful meaning what? Is there anything too wonderful for God? Meron bang parang ganito? Wow, wonderful. Di ba pag sinabing wonderful, ikaw ay namamangha. There is nothing too wonderful for God. There is nothing too hard for the Lord. Ang lahat. Pero wag mo namang sukatin ang Diyos. Ang sabi ng kalaban, di ba? May narinig akong preaching no? Ang sabi ng kalaban, gawin mo nga itong tinapay, gawin mo nga itong bato sa tinapay na maging tinapay.
para bang ang bato magiging tinapay? Ang sabi ng iba, dahil makapangyarihan ng Diyos, parang tinitest ba natin ang power ng Diyos? Ang sabi, gusto mo gawin ka pang palaman dito no? Parang isang bagay na may pagka-sarcastic, pero ang point ay, huwag nating subukan ang Diyos sa ganyang bagay. Hindi pa dadala ang Diyos. Hindi siya pa dadala na mag-stoop down tayo doon. Hindi. Pero dito makita natin ang kalooban ng Ama. The third and the last. The response to the miracle in verses 9b to 18. So tatandaan natin, ito po ay ilang mga bagay. So, tingnan niyo po, itong mga religious authorities, itong mga taong, itong mga leaders, sila pa ang merong nalalaman, sila pa. Now, tatandaan natin, pag sinabing invalid, ito daw po ay paglalarawan at representative ng mga marginalized na mga tao. Ang ibig sabihin ng marginalized ay, pwede nating sabihin mga cast out, mga tao na kung saan ay mga, di ba, nariyan ang tinatawag na matinding kahirapan sa buhay. So dito makita natin, so the religious establishment first charged the healed man and the Lord Jesus with violating the Sabbath. Guilty kayo sapagkat ngayon ay Sabbath. Next, sabi dyan, so the religious establishment also charged the Lord. Meron siyang ginawang crime, and that is blasphemy. And number 3, so the Lord Jesus Christ, who went about doing good. Tingnan nyo, kapag tama ang ginagawa mo, kapag kalooban ng Diyos ang ginagawa, alam nyo, ito totoo, maraming ayaw sa'yo. Now, listen, do you agree? Kapag ginagawa mo tama, kapag ginagawa mo will ni Lord, will ni God, maraming ayaw sa'yo. Totoo yan. Sino sa atin nakaranas ng ganon? Siyempre, ikaw ay iba na, ikaw ay Kristiyano na, sa konteksto man ng trabaho, sa konteksto man sa paaralan man, sa konteksto man siguro ng, kapag ginagawa mo ang tama at ang kalooban ng Diyos, marami ang ayaw sa'yo. Naranasan natin? Naranasan natin? Pwede kang sabihin ng isang tao, ako, Pastor, smooth lang. Wala. Lahat kaibigan ko. Kilala ko lahat at lahat mababait sa akin at ako'y mababait sa kanila. Delikado rin yun. Kung ikaw ay mabait at ikaw ay naninindigan sa salita ng Diyos, meron talagang pupuna sa'yo. Meron talaga. Sasabihin, ano ka ba naman? Ikaw naman, okay na yan. Daming mga sitwasyon, ang daming mga bagay, okay na yan. Kunyari, estudyante. Ang ating mga youth, ang ating mga young people, Kristiyano, nakakilala sa Panginoon. Halimbawa, may challenge. Binigyan ka ng isang papel na nandun ang sagot. Okay lang. Para matapos na tayo, para makaalis na tayo. Kasi magkakape pa tayo, no? Nagsimula na yung stickers ngayon sa Starbucks para makadami tayo. Halika na. Naku, delikado. Kapag may ganon, halimbawa, may ganong klaseng attitude, delikado. Well, how much more in many spheres of our lives? Mga kapatid, God only knows kung ano po ang mga pinagdaraanan natin sa buhay. And so the Lord Jesus Christ, who went about doing good, enraged. Talaga namang naggalit ang mga authorities sa Kanya dahil sa Kanyang ginawa at dahil sa Kanyang mga salita. Yan ang ating Panginoon Jesus. Let me go to our conclusion this morning. Number 1, Jesus demands, eto po, kapag narinig na natin ang gospel, kapag narinig na natin ang mabuting balita, Jesus is demanding something. Jesus demands that sinners give Him their utmost attention and listen to what He has to say. Kaya ang lesson sa ating lahat, mga minamahal, ang lesson ay we who have
learn from the will of the Father. Natuto tayo, nakita natin ang kanyang pagkilos, naintindihan natin. God is actually demanding something from us. Parang napansin natin, di ba? Parang katulad din ng election yan, May bagong presidente na, Nakabalik, ang presidenteng Trump. Parang pagdating sa election, at tayo naman ay next year, parang pagdating sa election, ibig sabihin, dapat kung si Kristo ay tunay na Diyos at authoritative, siya may authority, we need to cast our vote that He alone is the true one. Dapat nandun ang ating utmost attention sa Kanya. Everyone must cast a vote. Walang tinatawag na flying voters or what lahat. Tayo ay magsisilid sa balota na talagang ito. Ano ang iyong vote? That Jesus Christ is the Son of God. The idea of Son of God o kaya Son of Man ay same title sa tinatawag na divinity ng Panginoon kahit nung lumang tipan, ginamit sa ating Panginoong Jesus. So Jesus demands that sinners, sino ba yung sinners? Lahat tayo. Pero syempre, nangyari na sa buhay natin na lumapit na tayo sa Panginoon, nakilala natin siya bilang ating Panginoon tagapagligtas. Mga kapatid, baka meron ngayon, baka meron pang hindi nagkakas ng vote, hindi pa talaga nagsasabi, I stand for Christ, I accept Him as my Lord and Savior. Baka meron pa. Baka meron dito na hindi pa talaga nag-cast ng vote sapagkat ang katotohanan ay if Jesus is the Son of God, if He is the most powerful one, Jesus demands that sinners give Him their utmost attention and listen to what He has to say. Mga kapatid, lahat ba tayo ay lumapit na sa Panginoong Jesus? Lahat ba tayo? Lahat ba tayo? Ang yes natin ay isang bagay na kung saan kitang-kita ng Diyos at ang Diyos lamang nakakaalam. At kung yan man ay dalisay at tunay, pwede nating mapagmasdan at sabihin, talagang yung taong yan ay merong pagbabago sa buhay. Number 2, conclusion. Jesus demands that sinners worship Him. Hindi lamang ibibigay natin ang ating attention sa Kanya, but also, at the end of the day, we will worship Him. For they must honor the Son, just like the Father. Honoring the Son by honoring the Father. Baliktarin mo, parehas din. Honoring the Father by honoring the Son. Sapagkat sabi ng Bible in John chapter 10 verse 31, I and my Father are one. Hindi ba't yan? Are we now worshiping the Lord? Right now, we are worshiping the Lord. Right now, we are ascribing to the Lord the highest praise possible na ibinibigay natin sa Kanya ang tunay na pagsamba. Mga kapatid, tingnan nyo, yung invalid person na yun, yung taong yun na talagang walang magagawa, walang kapag-asa, wala. Pinagaling ng Diyos at dumating ang time na siya ay nakilala sa Panginoon. Hindi man natapos ang story, hindi man siguro nakita natin ang mga pangyari, but probably he became one of the followers during this earthly ministry of the Lord Jesus Christ. Sinners, Jesus demands that sinners worship Him. And number 3 and the last, Jesus demands that sinners trust Him exclusively to follow Him as their Lord. Exclusively. Walang iba, walang karibal, kundi siya lang. Kaya pag sinabing monotheism in the Old Testament, Hear, O Israel, our Lord, our God is one. Walang katulad ang Diyos
Now, in the person of the Lord Jesus Christ, wala siyang katulad. Kaya alam niyo mga kapatid, tingnan niyo sa buhay natin. Meron ka bang ibang pinupuntahan kapag ikaw ay may problema sa buhay? Meron ka pa bang tinatangkilik na iba kapag ikaw ay may problema sa buhay? Meron ka pa bang ibang nilalapitan na iba? Kasi hinihintay ko yung paggalaw ng tubig eh. Hinihintay ko kasi yung pagbula ng tubig eh. Minsan lang dumating yung bumababa kasi anghel, ayon sa tradition, bumababa at maraming nagpapagaling. Naalala nyo, ang mga Jewish people gustong-gusto ng signs. Gusto ko ng sign. Gusto ko ng sign. Siguro yung kanilang mantra, no? Gusto ko ng sign. Gusto ko ng sign. Gusto nga nila ng sign, pero hindi naman maniwala sa nagbibigay ng signs. Ang gusto lang natin ay kababalaghan. Ang gusto lang natin ay yung bang kakilakilabot, pero yung bang ikaw ay humarap sa Diyos at sabihin, Lord, you are my Lord and Savior. I bow down before you. I want to follow you as my Lord and King. Mga kapatid, walang may gusto. Ba't kaya ganun? Walang may gusto. Kaya di ba dumating John chapter 6? Ito na, John chapter 6. Ito na. Babanatan to. Babanatan. Ipipreach na Deacon Manny sa darating na linggo. Di ba? Ibig sabihin talagang, tapos biglang sabi ni Jesus, mahiram ko lang ng konti Deacon yung huli ha. Sabi ni Jesus, kayo alam nyo, sunod lang kayo ng sunod sa akin. Kasi meron kayong gusto. Siguro kapag ka may ayuda, nandyan kayo. Siguro kapag ka merong pakain, nandyan. Ito tingnan nyo nandyan kayo. Siguro pag may ganito, nandyan kayo. Tapos sabi nila, sobra naman to si Jesus. Wag na nga tayong sumunod sa'yo. Tara, punta lang tayo doon. Alis na lang tayo. Tapos ang sabi ni Jesus, bingan siya sa kanyang mga disciples, o kayo, will you also go away? Na-offend. Mga kapatid, offended yung mga taong sinabi niyo, why are you following me all these years? Why are you following me all these days? Kaya pala kayo sumusunod kasi meron kayong makukuha sa akin. Na-stumble sila, nagtampo sila, sumama ang kanilang loob kasi nasaktan ang kanilang ego. At ang sinabi ni Jesus sa kanyang mga disciples, will you also go away? Mga kapatid, ang sabi ni Pedro, eto. Ang sabi ni Pedro, tinanong ka ni Jesus, Panginoon mo yun eh. Tinanong ka siya, will you also go away? Anong sabi ni Pedro? Lord, Panginoon, to whom shall we go? You have the words of eternal life. Saan pa kami pupunta, O Diyos? Saan pa kami pupunta, Panginoon? You have the words of eternal life. Mga kapatid, ganun din sa ating buhay. Many times, sinubukan na nga tayo ng Diyos eh. Dumating yung time na talagang sinala niya na tayo. Pero of course, I know, we falter, we fail. Tayo minsan ay nabubugno, tayo minsan ay nawawala ng pasensya, tayo minsan ay di ba? And yet at the end of the day, kung tatanungin ka talaga, ang sasabihin mo, Lord, saan pa kami pupunta kundi sa iyo lang because you have the words of eternal life. Napatunayan ka na namin sa buhay. Napatunayan ka namin na ikaw lang talaga. Lahat ng mga bagay na pinaparanas mo, everything, every good gift and perfect gift comes from the Father of lights na walang tinatawag na eclipse, walang tinatawag na shadow of turning, walang tinatawag na pagbabago sa Kanya. Lahat ng mabubuti, Lord, ibinigay mo para namin i-enjoy. Pero pag dumating yung time na kung saan tatanungin mo kami, will you also go away? Ang sabi natin, Lord, saan pa kami pupunta kundi sa iyo lang. Mga kapatid, tatandaan po natin sa araw na ito. Again, the Lord is allowing us to make that decision. Once again, to whom shall we go? Jesus. Siya lang at wala nang iba. Kaya mga kapatid, okay lang na maging bias.
Na minsan may alam mo, bias ka. Okay lang na maging bias ka kay Kristo. Rely solely on you. Thank you, Lord. Pagpalain niyo po inyong mga salita sa aming mga buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen.